Umpisahan muna natin yung tatalakayin natin dito po kay Benny Abante versus dating House Speaker na si Pantaleon Alvarez po na medyo tumahimik na ito no? Simula ho nung nabantaan o simula ho nung naringgan siya nung mga mensahe niya na pinapabaklas niya po ang ating mga kasundaluhan no? Sa pagsuporta sa ating Pangulo. Ayan. Pantaleon Alvarez versus Bienvenido Abante speech mga bossing. Kasi naman po dito no? Si Pantaleon Alvarez, mga kababayan, may iginigiit po. Na kumbaga, parang gusto niyang sabihin na hindi naman naaprobahan niya ng Kongreso. Hindi naman makikisali ang Kongreso dyan kung hindi tama yung ginawa po doon sa laban kontra droga. Di ba, Ma'am Chris Rose? Ngayon, ito ang pahayag niya, mga bossing. Congress didn't just fund the war on drugs o pinondohan nung dating Congress po, mga kababayan, ano ba tawag doon? 18th Congress ba? O kung pang ilan nyo? Congress didn't just fund the war on drugs. Congress legitimized it. Ayan, mga bossing. Ginigiit din po, mga kababayan, ni Congressman Dan Fernandez na sabi? Hindi naman yung hindi naman yung pagpatay. Hindi naman yung EJK yung aming sinuportahan. Yung laban kontra droga lang. 'Di ba? Pero hindi yung sobra-sobrang paglapastangan sa karapatang pantao. Gusto din po ng Congress, mga kababayan, na na masugpo ang droga. Pero yung kanilang pamamaraan po nung sila ay nakaupo, mga bossing, sobra-sobrang paglabag po sa karapatang pantao base doon sa mga investigasyon at doon sa mga ebidensya na ipinapakita po ng mga taong mismong nandun. No? Tuloy natin. Kung totoong accountability ang pag-uusapan doon tayo sa gumawa ng paraan para mapatupad ang laban kontra droga. Kaya kung ang may kasalanan, ang hahanapin, malaki ang parte ng Congress dahil kung walang pondo, walang laban kontra droga. Ngunit subalit natapwat kung ang inyong sinabi ay hanggang dito lang, susugpuin lang namin. Gusto lang naming maubos yung mga pusher at kung ano-ano pa, yun lang dapat ang ginawa ninyo. No? At sa tamang pamamaraan. Hindi yung biruin mo, hindi na nga lumalaban. Bumabagsak pa, hindi na nga lumalaban. Natetegi pa. Yun po ang mali sa kanila, mga kababayan. At yung mali na yun, mga bossing, ang nag-lead doon, ang pinag-umpisahan doon, ako po, naniniwala ako, mga bossing, na ang pinag-umpisahan po noon ay dahil po doon sa reward system na din po, mga kababayan. At doon sa mismong pagsabi ng ating Pangulo na pag nanlaban, banat, Yung kumbaga, sobra-sobrang pagbibigay ng kapangyarihan na umabot na po sa punto na parang sinasabi sa pulis, wag na kayong mag-isip. Basta tingin nyo, gumagamit na ipinagbabawal na gamot yan at nagtutulak na ipinagbabawal na gamot yan. Kayo na bahala, yariin nyo na. Ayaw ng Congress nun. Ang gusto lang ng Congress nung mga panahon na yon, sugpuin. Sugpuin ang droga. Hindi yung paglabag sa karapatan pantao na. Hulihin nyo. Hulihin, ikulong, irehab yung mga gumagamit. Yung mga drug pusher naman na hinihinala, hulihin. Kung gusto magbagong buhay. Sa kanila po kasi, mga bossing, huli na. Kaso mapapaisip ka doon sa nakapatong sa ulo. From 500,000 kung buhay, patungo po doon sa tumataginting na 2 milyon. Hindi naman po ako magsasalita dito nang iniimbento ko lang po yan. Mga bossing. Mismong si Senator Bongo na po ang nagsabi niyan, mga kababayan. Siguro po, medyo may ulyanin o nag-uulyanin po si Senator Bongo, kaya hindi niya na matandaan yung kanyang interview na 500,000 kapag kabuhay, 1 million pagpatay, at 2 million kapag nanlaban. So, ang mga kapulisan, napapaisip, gawan natin paraan to.
Sayang yung 1.5 million pa. Lalo na kung dalawa lang kayo, nahuhuli, ano? O, kung 5 kayo, madaming hatian yan, di ba? O, yun po. Yun yung tinututulan ng Kongreso ngayon, mga kababayan. At tingin ko parang nabudol din po yung nakaraang Kongreso, mga bossing. Bakit? Kasi baka ang sinabi din po sa kanila, hanggang dito lang ako. No? Baka sinabi din sa kanila, eto lang yung gagawin namin. Uubusin namin yung mga nagpapakalat ng droga, pero naaayon sa karapatang pantao. Base na nga po kay Congressman Benny Abante, mga kababayan, the objective of this campaign was to end the threat posed by illegal drugs, no? Not to cut short the lives of innocent men, women, and children. Yun pa po ang isang problema. Meron po, mga kababayan, na nababalita nung para po doon sa panahon ng kontra-droga na yon, mga bata, no, mga menor de edad, nabibili lang na suka, pinainuutusan lang bumili, nadadamay kasi payat. Kasi tirik ang mata. Hindi nila alam, may sakit lang pala. The bloody drug war implemented during the Duterte administration did not solve, no, the drug problem. In fact, it worsened it. Ayan. Naubos po ba, mga bossing? Naubos po ba yung droga? Hindi, di ba? Ano po ang nangyari, mga kababayan? Meron pa din po. Pagkatapos ng 6 na taon na nanunungkulan po si dating Pangulong Duterte, mga bossing, meron pa din pong droga, no? Sabi nga ni Oni, I will unsubscribe you for life. Wala akong pakialam. I-subscribe mo ako. Bahala ka dyan sa buhay. Alam niyo po, mga bossing, kayo ha, mga DDS, sasabihin ko na sa inyo ang epekto ng totoo. Kapag sinasabi nyo yung unsubscribe na ako sa iyo, alam mo, pinapalitan ng mga subscriber o yung mga manonood dito. Boss Mark, ako nakapalit niyan. Tapos hanggang sa umabot sa 2,000 hanggang sa umabot sa 3,000 yung nagboboluntaryo nakapalit mo. Diyos ko. Huwag na kayong magpapaalam pag mag-unsubscribe pa dahil ano, Diyos ko naman, papaalam pa. Ano naman pakialam namin sa inyo? Mag-unsubscribe pa kayo, magpapaalam pa kayo. Anyway, mga bossing, dumako ho tayo sa pangalawang topic natin. No? Hindi, bago matapos, no? Bago ho matapos, mga boss. Di ba? 6 na taon na nanungkulan ang Duterte. Naubos ba? Hindi po. Nung pagkakaupo pa lang nila, mga kababayan, no? Sabi nila 6 na buwan tapos to. May nangyari po? Wala ho. Mga boss, walang nangyari. Kaya ang sabi nila, hindi namin alam na ganito pala kalala ang problema, no? Ng droga sa Pilipinas. Di ba? Sabi nila, pinagbigyan pa din ng tao, 1 taon. Pero wala, hindi naman po naubos. Ano ang sabi ng taong bayan? Hindi naubos ang droga. Nabawasan ng 20,000 to 30,000 na buhay. Mga bossing. Yun ang naubos. 20,000 na buhay ng mamamayan. Ano pa? Saan pa kayo?